Hello my kababayans, this is your newsmaker and welcome to another travel update. Isang nakakalungkot na panibago na namang balita. Pangulong Rodrigo Duterte, inaprubahan ng pag-extend ng travel restrictions sa India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, United Arab Emirates at Oman simula June 16 hanggang June 30, 2021. Ano pa kaya ang susunod na nakakalungkot na balita dito? Tara, sama-sama nating alamin yan. But before we start, if you're new in this channel, please do support me by giving me a like, click subscribe, and click the tiny bell. And then, Ito yung press release from Bureau of Immigration just 2 hours ago. Basahin natin. Travel ban on 7 countries extended. So, yun na nga yung bad news dun guys. Na-extend na naman siya. Nag-start siya nung May 15, in-announce na yung 5 countries na restricted dito sa bansa natin. Nadagdag na doon yung Oman at UAE. So, from May 15 until May 31, kasama ang dalawang countries na yan sa restricted countries. Ano yung 7 countries? India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, United Arab Emirates, and Oman. So from May 16 until May 31, yung 7 countries na yan ay restricted na sa ating bansa. Then, ang daming naghintay, May 31, inintay nila na i-announce na hindi na kasama or tapos na ang travel ban. But the problem, pagdating ng madaling araw or sobrang late na sila nag-announce, June 1, nag-announce ng midnight na na-extend na naman ang travel ban from June 1 to June 15. So, ang dami na naman na canceled flight. After that, ang daming naghintay na naman na dumating yung June 15. Pagdating ng June 15, yes, just today, in-announce na naman guys na extended na naman siya. Instead na tapos na ang travel ban or malift na yung ban, ang nangyari na extend na naman June 16 until June 30. Basahin natin. Manila, Philippines. The Bureau of Immigration announced that they will be implementing an order from Malacanang extending the arrival ban on 7 countries until June 30. Bureau of Immigration Commissioner Jaime Morente announced that pursuant to an order from the palace, the ban on arriving passengers from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, United Arab Emirates, and Oman shall remain until the month's end. And those with a travel history from these countries within the last 14 days before arrival are also temporarily banned from entering, he added. Ito naman guys yung update para dun sa mga nag-layover lang or nag-transit lang, like mga nag-transit lang sa UAE, sa Oman, or dun sa other 5 countries na kasama sa restricted countries. Basahin natin. He clarified that transiting passengers or those who did not exit the airport or were cleared by immigration in said countries are not covered by the said ban. They are not considered to have been admitted in country if they are there for a mere layover, he clarified. Bureau of Immigration Port Operations Division Chief Attorney Carlos Capulong added that existing travel restrictions remain in place. Our immigration officers are on standby and ready to service arriving repatriation flights with our kababayan from these 7 countries, he stated. So, nakakalungkot guys. Hindi pa rin na-lift yung ban. Pero yung mga magta-transit lang, magli-layover lang, hindi sila kasama rito. Kasi hindi naman sila lumabas ng UAE talaga o ng mga restricted countries na yan. Nag-layover lang sila. Apart from the travel ban on 7 countries, the country has imposed a restriction on arriving tourists. So, ito naman yung balita pagdating dun sa mga foreign tourists natin. Arriving foreign tourists are not yet allowed unless authorized by the Department of Foreign Affairs through the country's foreign post abroad, said Capulong.
If approved, they would be issued their entry visas and entry exemption documents, which they will present on immigration upon arrival, he added. Kapulong reminded the public that despite prior approval by the foreign host, arriving aliens would still undergo regular immigration inspection. They are still required outbound tickets, as well as documentary proof of their purpose in the country, he stated. The clarification was made following several reports of improperly documented aliens arriving in the country. Once we encountered improper documented aliens, they are excluded and sent back to their port of origin, he stated. So, yun yung nakakalungkot na balita. Napakaraming nagintay ng June 15 only for this result na again, extended na naman. Kasama dito yung asawa ko guys, na na-canceled flight na naman. So, pangatlong rebook na to ng asawa ko. Oh my God, kailan ba ito matatapos? Sobrang nakakalungkot na balita. Ang tagal-tagal natin nag-intay only to find out na extended pa rin. Sa tagal na ng travel restrictions na to, napakarami na talaga nangangailangan ng tulong. At para naman dyan, eto guys, basahin natin. From OFW Help, alam po namin na dahil sa mga travel restrictions, marami sa mga kababayan natin ang stranded sa iba't ibang bahagi ng mundo. Para sa mga stranded nating kababayan na nangangailangan ng anumang assistance, iparating po ninyo sa amin ang inyong suliranin. Mag-hashtag OFW Help, hashtag DFA in Action, hashtag We Heal as One. Mas maganda mag-hashtag kayo niyan pag magsisend kayo ng email or pag mag-chat kayo sa kanila. Ito yung mga contact details nila guys. Para sa mga kababayan na stranded, narito ang contact details ng DFA OMWA. Tingnan natin guys. Ito. Para sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa, meron po silang 24/7 Facebook, OFW Help. Search nyo lang po yan, then mag-chat kayo. Para naman sa mga gustong mag-email, ito po, atn@dfa.gov.ph. Para naman doon sa mga kailangan ng emergency na mabigyan sila ng atensyon, para mapansin ka agad yung kanilang reklamo o yung kanilang hinihinging tulong, mabigyan ng proper attention. Ito, kung meron kayong mga kamag-anak, kapamilya nandito sa Pilipinas, mas maganda humingi kayo ng tulong na direkta kayong pumunta sa opisina. Ito yung location guys. DFA OMWA 2330 Rojas Boulevard, Pasay City, Philippines, Roberts Street. Mas maganda kung direkta yung pupunta sa opisina, makausap ng mga mahal nyo sa buhay ng kapamilya nyo, ang mga officer doon, office staff, para diretsang marinig ang mga hinaing natin guys at mabigyan tayo ng agarang tulong. Ang operating hours nila, 8 a.m. until 4 p.m. Monday to Friday, that is Philippine time. Ito naman din yung contact numbers nila guys. 24/7 din yung hotline ng cellphone nila. For Globe, 0967-442-1825. For Smart, 0908-344-2070, 0999-980-2511. Yung mga kababayan natin na buntis, masakit man sabihin, yung mga nababaltaan ko na namatayan, gustong makauwi agad, yung mga kailangan ng medical attention, yung mga nag-expire na yung visa at kinakailangan pang bumili ng another visa, mag-apply ng panibagong visa para lang hindi sila ma-overstay dahil na-stranded na sila. Ito guys, pwede po kayong kumontak dito para sana makasama tayo agad sa repatriation para mapauwi agad. Dahil ito lang yung tanging paraan ngayon guys. Lahat ng nasa restricted country, walang paraan para makauwi tayo ng Dubai unless kung mapapasama tayo sa repatriation. Yun lang yung pag-asa. So, mas maganda, direkta po tayong makipag-ugnayan dito sa mga contact details na nandito guys. Dahil dito, nakakalungkot mang sabihin, kailangan na naman natin mag-intay ng June 30 or ng katapusan ng buwan na ito para malaman kung malilift na ba yung ban or mag-extend na naman na wag naman sana. So, sama-sama nating intayin yan guys. So, that's it. Thank you for watching. Makita-kita tayo sa susunod na video. But before you go, please to support me by giving me a like,
click subscribe, and click the tiny bell. For those people na naghahanap ng tutorial kung paano mag-register sa Balik Pinas, please watch this video. And for those kababayans na pauwi ng Pinas, please watch this video. Nandiyan po lahat ng mga links na kailangan nyong ma-register bago kayo umuwi ng Pinas. Lahat ng mga requirements, lahat ng guidelines na dapat nyong malaman. Panoorin nyo po yan. Para naman sa ating hotel quarantine sa swab test, to give you idea, to give you advices, ano yung mga 10 things na kailangan natin dalhin para sa less hassle na quarantine and swab testing natin, guys. Panoorin nyo po to. Andyan yung mga tips and advices ko, like, kung galing kayo ng UAE, magdala kayo ng adapter ng inyong mga charger dahil sa UAE, di ba, 3 yung pins niya, 3 yung saksakin. Pagdating natin dito sa may Pinas, kulang yung pins niya, guys. So, hindi nyo magagamit ang charger nyo. And sa 7 days na quarantine or sa 10 days na quarantine, sa 40 days na quarantine, baka mabuang tayo pag wala tayong cellphone. So, magdala tayo ng adapter kasi meron naman sa hotel kayong mabibili but expect nyo na pricey. So, isa yan sa mga tips and advices ko doon. And food, guys, 3 meals lang a day. Wala kayong in-betweens, wala kayong snacks. So, magdala kayo, guys, kesa mapagastos kayong mahal ang food sa may restaurant ng hotel. Kasi bawal ang outside food, bawal magpa-deliver ng galing sa labas na food. Doon lang sa may restaurant ng hotel kayo, pwede umorder. And yung ibang hotel, kagaya ng hotel na napuntahan namin, meron pang service charge. Medyo pricey na, meron pang service charge, guys. And hindi lahat, alam mo, limited lang yung available na food sa kanila. So, if I were you, magdala na kayo ng pang snacks nyo. Para naman sa mga kababayan natin na magbabakasyon lang at babalik pa sa mga employer nila, panoorin nyo po to. Kailangan nyo pong kumuha ng verified contract para makakuha ng OEC. Hindi kayo makakalampas sa immigration pag wala kayong dalang OEC. And hindi kayo makakuha ng OEC pag wala kayo dito. Verified contract. So, panoorin nyo po yan. Thank you, guys. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Oh, oh, oh.